morning sa inyong lahat. Kayo ng pagkakaan ng ating po saksihan o pakinggan ang recording last Sunday ay ating po itutuloy ngayon ang Peace of Christ Part 2. Sa po natin ay matatagpuan po natin sa John chapter 14 verse 27. Po ang sinasabi sa John 14 verse 27, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, bigaya ng ibibigay ng sanlibutan, ibigay ko sa inyo. Huwag pinahanan ang iyong puso, takot. At sa wikang Ingles ay makikita po natin, mababasa po natin ang ito. Peace I leave with you, my peace I gave unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kagaya na sabi nga natin, malimit ang batian ng mga Hudyo o mga taga-Hebreo ay yung shalom. Ang ibig po sabihin nito ay peace. Okay? At napag-aralan natin last week ang shalom or peace unto you. Ang ibig sabihin po nito ay I hope you have all the highest good coming your way. So ito po yung inaasahan nila na sa kanilang pagbati, sa kanilang kapwa, ay hinahangad nila yung pinakamataas na kabutihan na dumating sa kanilang mga buhay. At pinag-aralan nga natin noong isang linggo ay saan natin matatagpuan ang kapayapaang ito na hindi lang yung kapayapaan na sinasabi na absence of trouble. Sabi nga ay, where does a person find the kind of peace, okay, that is not the absence of trouble? Usually po kasi ang definition ng maraming tao, ang kapayapaan ay yung kawalan ng gulo sa paligid. Pero itong kapayapaan na hinahanap natin na ito yung klase ng kapayapaan na hindi siya naapektuhan kahit merong gulo, danger, or sorrow sa kanyang paligid. Kahit na po anong kaguluhan nangyayari sa buong mundo o anumang panganib o anumang kalungkutan ay meron siyang kapayapaan. Kaya ito po yung hinahangad ng maraming tao, ang tunay na kapayapaan. At diniscuss po din natin last week ang dalawang katangian ng kapayapaan. At meron nga po itong dalawang klase ng kapayapaan. At una ay tinatawag na the objective peace. Ito po ay patungkol sa ating relasyon sa Diyos. At yung pangalawa ay yung tinatawag na subjective peace. Okay? Ito po naman ay patungkol sa ating karanasan sa buhay. Okay? At itong peace na binibigay ng ating Panginoon Jesucristo ay ito po yung kapayapaan na may patungkol po sa ating nakaraan, sapagkat tayong lahat po ay nagkasala at marami tayong nagawang pagkakamali at dahil doon sa ating mga pagkakamali at pagkakasalang iyon ay meron itong guilty feelings po na naranasan po tayo. Itong kapayapaan pong na binibigay ng ating Panginoong Hesus ay tinatanggal niya, pinapawi niya po yung guilt na yun in the past sapagkat tayo ay pinatawad niya dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay namatay sa krus, yung hinihiling ng Diyos Ama na kabayaran ng kasalanan ay kanyang ginawa iyon at binayaran iyon at pinagkasundo niya ang Diyos at ang tao. Kaya makikita po natin ang ibang kasalanan ng tao in the past at anumang guilt na dulot nito ay ito'y pinapatawad. Ang pangalawa pong part ng kapayapaan ni Kristo ay yung kapayapaan na by which the trial of the presence are overcome. At ito po yung kailangan natin sa kasalukuyan na anumang mga pagsubok, mga problema, krisis na ating hinaharap sa kasalukuyan, lalo nga po yung COVID-19 at pandemic sa buong mundo at hindi lang po
even yung mga kaguluhan sa ibang bansa at kawalan ng trabaho ay ating pong mapagtatagumpayan. At ito po yung napakagandang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon na sa kabila ng mga krisis, gulo at panganib na maaring maranasan natin sa kasalukuyan ay ito'y kaya nating mapagtagumpayan. At ang ikatlo po na bahagi ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung tinatawag na kapayapaan na in which our destiny in the future is secure eternally. Ano po, napakaraganda po ito sapagkat ang pinaka-ultimate na ay hangganan ng tao ay yung mawala siya dito sa mundo na ito at yung kanyang patutunguhan. Maraming mga tao ay nag-wish na makarating sa langit at matiyak yung kanilang eternity, pero deep inside ay talagang wala silang kapayapaan. Kasi kung wala ang kapayapaan ni Kristo, kung wala silang peace with God, ay wala silang kapayapaan na kumarap sa Diyos. At kung tayo man ay mawala sa mundo na ito, ang future natin ay hindi natin alam, pero dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo, ang ino-offer niyang kapayapaan ay magsisecure sa atin eternally. Okay? So, yan po yung ating tinalakay noong isang linggo. Kaya ngayon ay ating itong itutuloy at ang ating namang i-discuss ngayon ay yung tinatawag na the source of peace. Kaya ang pinagmumula ng kapayapaan. Gaya nga ng binanggit ko, ang subjective or experiential peace, ito po yung tinatawag na the peace of God. Okay? Kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Peace of God. Okay? At ang tinatawag namang objective or factual peace, okay, na nakabase sa katotohanan, nakabase po ito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay at pinagkasundo niya tayo, ang Diyos at ang taong makasalanan, ay ito po ay nakasalalay sa katotohanan. At ito po ang tinatawag na peace with God. Tandaan po natin, hindi po tayo magkakaroon ng peace of God hanggat wala po tayong peace with God. Okay? Mauuna po yung magandang relasyon natin sa Diyos at mapatawad tayo ng Diyos at mapagkasundo tayo ng Diyos at maging kaibigan tayo ng Diyos. At kaya kung tayo po ay makaranas ng peace with God, ay ipaparanas din po ng Diyos ang tinatawag na peace of God. Okay? Tandaan po natin sa banal na kasulatan, ang Diyos ay tinatawag na God of peace. Okay? Ito po ay makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 9, okay? Na sinasabi po na isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi na sinasabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Sabi po rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito makita po natin ang Diyos talaga ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun din, sa Hebreo, chapter 13, verse 20, sabi niya, ang Diyos ang pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo na naging dakilang pastor ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang napatibay sa walang hanggang tipan. So dito makita po natin ang ating Diyos Ama, ang siyang tinatawag na Diyos ng kapayapaan at siya po yung nagbibigay ng mga kapayapaan ito. Okay. Ngayon po natin, balik tayo doon sa ating paksang talata. Sabi po sa John 14 verse 27, sinabi niya, Jesus Christ is the one
who gives peace. Okay? Ang Diyos Ama, sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay binigyan niya tayo ng kapayapaan ng Diyos. Sapagkat dahil nga po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, pinagkasundo niya ang isang taong makasalanan at ang isang Diyos na banal. Kaya dahil po sa Kanya, ay tayo ang siyang, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagsilbing daan para magkasundo at magkaroon ng kapayapaan ang Diyos at ang tao. Kaya anong sabi niya? My peace I gave unto you. Okay? So, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay binibigay ng Diyos ang kapayapaan. At naalala po natin na itong talatang ito ay ang background po nga nito ay siya'y nandoon sa upper room at alam ng Panginoong Jesus ang mangyayari sa kanya, na siya'y pagkakanulo at uusigin at pahihirapan hanggang sa siya ay mamatay. Pero sa kabila noon ay nabigay pa niya sa kanyang mga alagad ang kapayapaan na binibigay niya sa mga troubled na mga kanyang mga alagad. Kaya makita po natin na ano sabi niya, my peace I gave unto you. Anong klaseng kapayapang ito? Itong kapayapang ito ay na binibigay ng Panginoon ay katulad ito ng malalim, mayaman na kapayapaan na nagbibigay ng kapanatagan ng kanyang puso, okay, sa kabila ng maraming mga maalipusta sa kanya, maraming mga naiinis sa kanya, o sa ngayon ay tinatawag ng mga bashers o murderers na papatayin siya, at meron din mga taksil o mga traitors. Ang lahat ng iyan ay kanyang mga hinarap. So alam po natin na naranasan ng ating Panginoong Hesus yung mga bagay na yan, pero sa kabila noon ay sinasabi niya, my peace I gave unto you sa kanyang mga alagad. Alam nyo na si Jesus Christ hanggang sa siya nga ay umarap sa kay Pilato, okay? At alam na natin na si Pilato ay isang pinuno ng mga Romano at doon siya ay hinirap sa maraming tao. At makikita po natin dito na siya ay kalmado, okay? Siya ay talagang tahimik at kontrolado niya ang mga pangyayari. At makikita natin na siya'y payapang-payapa no marap sa kay Pilato at sa maraming mga tao. Pero alam po natin sa dahil sa kanyang kapayapaan at katahimikan, si Pilato naman po ay masyadong nagkaroon ng na-disturb po siya. Nag-alala siya, ba ayaw magsalita ng taong ito? At ito po yung makikita natin sa John chapter 19. Ano po ang sabi ni Pilato sa kanya? Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na merong kapangyarihan na kung palayain ka o ipako sa krus? Makita po natin dito na tahimik ang Panginoong Hesus. Bagamat tinatanong marami tayo, sino ang aking papalain? Si Barabas ba o si Jesus? Okay. Pwede niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Merong umuusik sa kanya. Okay? Pero makikita po natin na tahimik ang Panginoon at kalmado. At kaya nabagabag si Pilato at ang kayang sinabi sa Panginoon, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan na kung palayain ka o ipako sa krus? Okay? Pero alam niyo po ba ang naging tugon ng ating Panginoon? Ito po ang makita natin. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Sumagot si Hesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito sa harapan mo. So makita po natin dito na siya'y payapang-payapa, umaasa siya sa Diyos Ama. Sabi niya, magagawa mo lamang yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Okay? So makita po natin dito ang kapayapaan na naranasan ng ating Panginoong Hesus ay dahil sa kanyang magandang relasyon sa Diyos. Kaya kahit na po siya inuusig, kahit na anong paratang na kasinungalingan ang meron sa kanya, siya'y payapa at panatag na humarap kay Pilato at hindi siya nabagabag. Kaya mga kapatid, itong kapayapaan ng ating Panginoong Hesus
ang siyang makikita natin na hindi siya na didistract at talagang hindi siya natatakot at talagang punong-puno siya ng pagtitiwala sa Diyos Ama. Yan po yung sinasabi niyang, my peace I gave unto you. Na hindi siya nadidistract, undistracted, fearless, and trust in God. Makita po natin dito. And then, tingnan po natin yung the source of peace. Walang iba kundi sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung pinagmumulan ng kapayapaan. At ito po yung kanyang ipinakita nung siya ay nabubuhay. Kaya ang mga alagad ng ang Panginoong Hesus ang siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya yung balon ng tubig o pinagmumulan ng kapayapaan. Okay? Kumbaga sa tubig ay dispenser of peace. Dispenser ng tubig o siya yung tinatawag na dispenser of peace also. At yan pakita natin sa Acts chapter 10 verse 36. Ano po sinasabi? Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa magitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Kaya kagaya ng po ng ating napag-aralan na ang mabuting balita o magandang balita ng kapayapaan sa magitan ni Jesucristo. Ito po rin tinatawag na good news of salvation. Okay? Kaya dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po ng kapayapaan ang tao sa Diyos. Hindi lang po siya magkakaroon ng peace with God, kundi magkakaroon din po siya ng peace of God. Okay? So, si Christ po ang talagang dispenser ng peace. At yan po yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 16. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siyang nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sa inyong lahat ang Panginoon. So, yan po makita natin na ating Panginoon ang siyang pinagmumulan ng kapayapaan. So, makita natin dito, si Jesus Christ give us His own personal peace. Okay? Kung ano yung naranasan niya, ay kanyang gustong iparanas sa mga alagad at that time, nung kanyang sinabi ito sa upper room, at ngayon din ay talagang makita natin sa Thessalonians at sa mga sulat ni Apostol Pablo na si Jesus ang siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Okay. So, makita natin na yung kanyang kapayapaan ay talagang subok na talagang matatag talaga at napatunayan natin, nakita natin sa banal na kasulatan at nang siya humarap kay Pilato ay makita natin na andoon yung kanyang kapayapaan. At alam din natin na itong kapayapaan ito ang siyang naging shield ng ating Panginoon. Kay pananggalang ng Panginoon sa mga pag-aalipusta sa Kanya. At talagang kahit hamakin siya, kahit nung siya'y nakapako sa krus, ay makikita natin na hindi siya bumigay sa mga pag-aalipusta at paghahamak sa Kanya. At ngayon din, ito yung tinatawag din niyang helmet na nag-serve para sa Kanya na sa spiritual battle. Na alam natin na kalaban niya ay walang iba kundi ang Diablo. At para hindi matuloy ang kanyang kamatayan at yung pagsasakripisyo, pagkamatay at pagkamuling mabuhay para sa ating mga kasalanan. At kaya po natin, at ito din ay binigay niya sa atin, binibigay ng Panginoon itong kanyang kapayapaan nung siya'y umalis, at it should be given us the same serenity in danger. So, ganyan din ay kung ano yung kanyang naranasan sa panahon ng panganib, ay ganoon din ang gusto niyang mangyari sa atin na maging panatag din tayo sa kabila ng mga pagsubok o panganib na ating naranasan sa mundo nito. So, bibigyan niya rin tayo ng kaparehas na kalmado sa kabila ng mga troubles na nararanasan natin sa ating buhay. So, yan po ang makita natin na
ginagawa ng Panginoon sa iniiwan niyang kapayapaan sa atin. At gayon din ay binibigyan niya rin tayo ng the same freedom from anxiety. Okay? Na hindi tayo nag-aalala. Alam niyo mga kapatid, sa dami ng mga nangyayaring kaguluhan sa kasalukuyan, makikita natin ang maraming tao ay balisang-balisa, nag-aalala, at ang pinaka-worst nga po na makikita natin ay yung natatakot sila sa COVID dahil natakot silang mamatay. Wala silang kapayapaan. Okay? Kaya tayo mga mananampalataya, kung talagang meron tayong peace with God, ay mararanasan natin yung peace of God. Hindi tayo nag-aalala, hindi tayo nag-worry sa kabila ng mga troubles na nangyayari sa ating paligid. Kaya yun po ang makikita natin na binibigay ng Diyos na kapayapaan, na sinasabi niya, my peace I gave unto you. Okay. So si Jesus Christ ang dispenser ng peace, pero ang susunod natin ding gustong i-share sa inyo na ang giver of peace. Si Jesus Christ ang source of peace. Ang giver naman ng peace ay walang iba kundi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who dispenses His peace as a gift. Okay? So, ang pinagmumulan ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ang Diyos Ama, ang siyang Diyos ng kapayapaan. Ang source ng kapayapaan ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, napagkasundo niya ang tao at ang Diyos. Okay? Kaya siya po yung source ng kapayapaan. Yung ginawa ni Jesus Christ, yung na-accomplish niya, yun yung pinatawag na objective peace, na nakasalalay sa katotohanan, na binayaran ng Diyos, ni Jesus Christ ang hinihiling ng Diyos Ama, sapagkat siya Diyos at hindi pwedeng pagsamahin ang isang makasalanang tao. Kaya siya yung pinaka-source ng kapayapaan. At ngayon, paano natin makakamit itong kapayapaan ito? Ang makakamit lang natin itong kapayapaan ito, ang magbibigay nito sa ating kapayapaan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay. Bakit? Kasi sinasabi po sa Galatia chapter 5 verse 22, ito ang bunga ng Espiritu. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. So, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, sa atin nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, kaya nasa atin ang banal na Espiritu, ang ibubunga nito ay ang kapayapaan. Siguro, magtataka kayo, okay, kung si Jesus Christ, okay, it was Christ's peace, okay, sa kanya nagmumula yung kapayapaan, okay, it was Christ's peace, okay, bakit, siguro tanong nyo, bakit ang Holy Spirit ang magbibigay nito, okay? Alam natin na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Si Jesus Christ ang source ng kapayapaan. Okay? Pero bakit ang Holy Spirit ang siyang magbibigay nito? Okay? Ang sagot ay matatagpuan natin sa John 16 verse 14. Bakit? Sabi, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Okay? Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo dito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Okay? So, ang Holy Spirit, ang ministry ng Holy Spirit is to take the things of Christ and give them to us. Kung ano ba yung bagay na itinuro, ano yung pinangako ng ating Panginoong Jesucristo, ang trabaho, ang ministeryo ng banal na Espiritu ay ibigay ito sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga mananampalataya. Okay? So, dito po makita natin lahat ng pangako ni Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, okay,
made to his troubled disciple. Okay? Ano may pangako niya sa mga nababagabag na kanyang mga alagad doon sa upper room that night before his death was rooted in the coming of the Holy Spirit. Okay? Lahat po yun. Lahat po ng kanyang mga pangako na binanggit ay ito po ay nakasalalay, nakaugat sa pagdating ng banal na Espiritu. Ano po yung mga pangako ng Panginoon? Binibigyan niya. Ang pangako ng Panginoon ay bibigyan sila ng buhay. Okay? Ano pa? Nangako ng Panginoon na magkakaroon sila ng union with God, pagkakasundo o pagkakaisa sa Diyos. At gayon din ay magkakaroon sila ng pangunawa sapagkat maraming mga bagay na itinuturo ang Panginoon na hindi nila ito maunawaan. Noong na lamang dumating ang banal na Espiritu ay naunawaan nila ang mga bagay na yun. At gayon din ay tinuro ng Panginoon o pinangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng kapayapaan to those who are His disciples. Kapag ikaw ay tunay na alagad ng Panginoon, okay, magkakaroon ka nga ng peace of God. Okay? Hindi lang peace with God, kundi peace of God. Okay? So, but it is the Holy Spirit of God who takes the things of Christ and give them to us. Okay? So, yan po ang ministeryo ng Banal na Espiritu na ibigay ang mga bagay na ipinagkaloob ni Kristo at ito naman ay binibigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, sana ang mga araling ito ay magbigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Hindi lang tayo basta ma-entertain ng mundo na ito, ng mga napapanood natin sa telebisyon, na yan ang hangarin ng iba, kaya sila gustong-gustong makapagpalabas ng mga show sa telebisyon ay ma-entertain. Mga kapatid, hindi entertainment ang ating kailangan sa mundo na ito, kundi yung kapayapaan ng Diyos. Sa kabila ng hindi po pwede na malimutan natin, isang tabi nating gulo o problema ng mundo at iaaliw natin ang ating sarili. Hindi entertainment ang kailangan natin dito. Ang kailangan ng tao ay magkaroon siya ng tunay na relasyon sa Diyos upang magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos. At hindi na ay maranasan niya ang payapa, peace of God sa araw-araw. Alam nyo, habang tayo ng buhay sa mundo na ito, ay marami tayong mga problema, pagsubok, pagkatapos ng COVID na ito o anumang problema na meron tayo ngayon, ay meron pang mga darating na mga problema sa mundo ito. At tunay na maranasan lang natin ang tunay at tapos na kapayapaan ay kapag tayo humarap sa Diyos. Kaya masasabi lang natin na yung mga tao na namatay ay talagang rest in peace, ay yung mga tao na talagang tumanggap sa Panginoon nung sila'y nabubuhay at naranasan nila yung tinatawag na peace of God. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mga katotohanan na aming natunghayan ngayong araw na ito, na ikaw yung pinaka-source ng kapayapaan. At dahil sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, ay binigyan mo kami ng kapayapaan sa magitan ng Banal na Espiritu ang nananahan sa amin. Dalangin po namin na sa mga panahon na aming naranasan sa mundo na ito at maari pang maranasan sa mga hinaharap, ay hindi po kami matakot, Panginoon. Huwag po kaming mabagabag sa mga pangyayari, Panginoon. Bagkus ay kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Nakasalalay, Panginoon, ang aming buhay sa kasalukuyan at maging ang hinaharap ay nakasalalay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Kabila, Panginoon, ng kanyang naranasan nung siya'y narito sa mundo, anumang mga pagsubok, paghamak, pag-alipusta at pag-traitor sa kanya, at yung inuusik siya, Panginoon, at pinatawanan, Panginoon, hanggang sa siya'y mamatay sa krus. Siya'y panatag, Panginoon, may kapayapaan at tiwala siya sa iyo. Hindi na po, Panginoon, ang aming gawin sa aming buhay na lagi kaming magtiwala sa iyo. Sa iyo ang Panginoon ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Shalom.